Nagsisimula ang lahat sa isang simpleng lalaki na nagngangalang Fatty, nakatira sa isang tahimik na probinsya kung saan mayroon siyang maliit na negosyong bakahan na nagsusuplay sa pamilihan ng mataas na kalidad ng mga gatas. Isang araw sa hindi pa malinaw na dahilan, nagtungo ito sa isang bulwagan na kinaroroonan ng sandamakmak na bilang ng mga tauhan ng isang mapanganib na sindikato. Siya ay agad na pinagtawanan dahil sa kanyang suot at tila hinahamak ang kanyang amoy na sinasabing sa bukid lamang siya nababagay. Ngunit sa isang iglap bigla na lang silang nasorpresa ng tila nagwala sa galit si Fatty at isa-isa silang sinimulang ubusin. Habang ginagawa ni Fatty ang unti-unting pagtapos sa kanilang lahat, pilit niyang inaalam kung nasaan na ang tindera na kanilang dinukot na lumalabas lang na kung sino man ito ay isa siyang mahalagang tao para sa kanya kaya gagawin niya ang lahat mailigtas lamang siya. Mababatid na dahil sa tindi ng ginagawa nila sa babaeng kanyang hinahanap ay wala siyang balak na may itira pa siyang buhay sa kanilang lahat na naririto. Pilit pa silang gumanti ng mga pag-atake pero tila ba nagkamali sila ng kanilang minaliit at pinagtawanan dahil hindi lamang siya isang ordinaryong magbubukid sa inaakala nila. Nang nakuha na sana niya ang kinakailangan niyang impormasyon, sa kanyang pagpapatuloy sa paghahanap ay bumulaga sa labas ang isang pagsabog na agad na sa kanya ay nagpabagsak at tila ba naging grabe ang tinamo niya mula rito. Mga ilang araw bago ang lahat ng mga ito, si Fatty at ang babaeng dinukot na mapag-aalaman na si Nimra na kanyang kababata ay tahimik na namumuhay sa kanilang probinsya. Si Nimra ay nagmamay-ari ng isang tindahan sa bayan at si Fatty ay masayang nagpapatakbo sa pamamahala ng maliit na bakahan. Ang kanyang kuya na si Bino na isa ring kaibigan ni Fatty ay isa sa pinagkakatiwalaang trabahador sa farm at ang lahat ay tila nasa mapayapang pamumuhay. Hanggang sa isang araw, si Bino ay biglaan na lamang tinapos ang sarili. Lahat ng tao sa baryo ay hindi inasahan ng mga naganap at wala silang kaalam-alam kung bakit ginawa ito ng isang ama na may maiiwang asawa at anak. Habang nasa pagluluksa ang buong pamilya, napansin ni Fatty si Nimra na nakatanggap ng isang tawag sa cellphone at dagling umalis na may kasamang pagmamadali. Sa paglipas ng isang araw, ang mga pulis ay ipinahayag na ang dahilan kung bakit ginawang wakasan ni Bino ang sarili ay dahil sa natatanggap nitong mga pananakot sa isang lending application na malalaman na may utang sila ng kapatid niyang si Nimra. Sa impormasyong ito batid ni Fatty na sa hindi magandang sitwasyon ngayon ang kababatang kaibigan kaya dagli niya itong hinanap. Mula sa pagkausap sa kanilang mga kakilala nagkaroon siya ng ideya kung saan niya maaaring malaman ang kinaroroonan ngayon ni Nimra. Isang grupo na kasangkot sa nasabing kumpanya na nagpapatakbo ng demonyong lending app na walang habas na nananakot at nagbabanta sa mga hindi nakakapagbayad sa kanila ng sobra-sobrang tubo. Kinumpronta niya ang manager kung saan nila dinala si Nimra, subalit pinagtawanan lang siya ng mga ito at nakakuha ng pangungutya sa kanila ni Nimra kasabay ng pagsambit na wala silang oras para sa mga tulad nilang taga-bukid. Sa kanyang mga narinig ay hindi siya nag-atubili na daanin sa puwersahan ang ginagawa niyang pagpapaamin. Mabilisan niyang inupakan isa-isa ang mga kasamang tauhan ng manager na nagbunsod rin ng kanilang mga katapusan. Ang kaninang minamaliit nila at pinagtatawanan na isang taga-bukid ay siya na ngayong naging tagahatid sa mga walang kwenta nilang buhay patungo sa impyerno. Ang mga natitira sa kanila ay pilit pang nangagsipalag pero hindi rin sila nagsiubra. Hanggang sa huli ay ayaw pa rin nilang mangagsalita sa impormasyon na kanyang hinihingi na para bang may mas malaki pang mga tao ang nasa likod ng lahat. Nang dumating sa pagkakataon na ang mayabang na manager na lamang ang natitira sa kanila ay nakuha pa nitong magbanta na nagkamali siya ng kinakalaban na grupo, subalit walang pakialam si Fatty kung gaano pa sila karami kasabay ng pagkuha sa kanyang cellphone upang dito kumuha ng mga hinahanap niyang impormasyon. Sa tulong ng kaibigan at isang computer genius na si Sharma, nakita ang nilalaman ng cellphone kung saan ang bastardong mayabang na manager ay may ginawang kademonyuhan kay Nimra. Ito ang magkukumpirma na nasa kanila nga talaga ang nawawalang kaibigan at maaaring sa ngayon ay nasa hindi ito magandang kalagayan. Malalaman rin na ang grupo ay isang malaking cyber mafia na siyang nagpapatakbo ng ilang mga lending loan app kung saan ang sino mang hindi mga nakakabayad ay ginagawa ng iba't ibang mga kababuyan at ang iba naman agad nilang inililigpit ng walang pakundangan kasunod ng pagsamsam sa kanilang ari-arian. Habang patuloy silang nagsisiyasat, ang mga lokal na kapulisan ay nalaman na ang ginawang pag-ubos sa naunang grupo ng manager. Dahil si Fatty ang huling nakita na pumasok roon ay siya agad ang pinagsuspesyahan. Mabuti na lamang napakalinis ng ginawa niya ng araw na iyon at walang naging ebidensya na siya nga ang salarin kaya hindi siya pwedeng ikulong ng mga ito. Gayunpaman, ang mafia na nasa likod ng lahat,
ay mabilis na natrace ang cellphone na kinaroroonan ng kanilang lokasyon. Agad na nagpadala ng maraming tauhang hitman para siya ay iligpit. Sa pagpasok ay mabilis na nabuking ng mga ito kung nasaan si Sharma. Mabuti na lamang din ay nakauwi na si Fatty at agad nitong napigilan ang grupo sa binabalak na gawin sa kaibigan na sa kanya ay tumutulong. Sa isang kurap ay mabilis na bumulagta agad ang iilan sa kanila. Dito nagsimula ang umaatikabong bakbakan sa loob ng apartment house kung saan mas naging pabor pa ang mga pagkakataon na ito dahil maaari niya silang paaminin sa eksaktong kinaroroonan ng kanilang amo. Ang inaakala ng mafia na isang simpleng sakit lang sa ulo na tao ay mas kakaiba pa pala sa kanilang inaasahan. Dahil kahit ipinadala na nila ang ilan sa kanilang maraming mga hitman ay lumalabas lang hindi pa rin magiging sapat ang mga ito para mapigilan siya sa ginagawang pagtugis sa kanila. Nang sa mga sandali na ayaw nilang magsalita sa impormasyon na kanyang hinihingi ay walang pag-aalinlangan na itinuloy ni Fatty ang walang humpay na pagtapos sa kanilang lahat na naparito upang siya ay iligpit. Kahit ang mga karagdagang lookout sa labas ay walang mga nagawa at tuluyan silang nabigo sa kanilang mga plano. Mula sa mga nangyari ay nagpasalamat si Sharma dahil naging sakto lang ang kanyang pag-uwi. Ang mga nangyari ay nalaman ng tumatayong mafia boss na nagngangalang Sahar. Halos sumabog ito sa sobrang galit dahil sa naging palpak na trabaho ng kanyang mga tauhan. Wala silang ideya na ang hinahamak nilang nag-iisang tao lang na madaling patahimikin ay isa palang dating special ops agent na sanay na sa matitinding misyon at trabaho na nagawa. Nakaisip sila ng isang mabisang plano kung paano mapapatahimik sila Fatty. Gumawa sila ng malawakang pag-hack ng milyong mga pera sa iba't ibang bangko sa buong bansa kung saan ang pinalalabas na ito ay gawa nilang dalawa sa pamamagitan ng pagpasa sa kanila sa nasabing malaking halaga. Ipinakalat rin ng ebidensya na si Fatty ang siyang tumapos sa grupo ng negosyante na kanyang inubos noong nakaraan. Dahil rito, agad silang umalis sa lugar na kanilang pinaglalagian. Ang mga pulis ay naalerto na rin at nasa kasalukuyang pagkilos upang sila ay hulihin kaya sa lalong madaling panahon ay napagdesisyonan nilang humanap ng ibang lugar na mapupuntahan. Sa mga oras na ito ay wala silang panahon para ipaliwanag sa mga kinauukulan na hindi talaga sila ang salarin sa pagkawala ng milyong pera kaya mas minabuti nila na umiwas agad. Nang sa sandali na na-corner sila ay walang napagpilian si Fatty kung hindi lumaban at sila ay patulugin. Alam niya na maging ang mga pulis ay naloko din lamang ng nasabing ginawa ng sindikatong mafia kaya hanggang sa kanyang makakaya ay sinasadya niya na sila'y patulugin lamang. Habang nagaganap ang mga ito ay makikita na lamang na si Nimra ay nasa hindi magandang kalagayan. Ipinahayag ng walang pusong boss na hindi magtatagal ay magsasama-sama na sila ng kanyang buong pamilya sa kabilang buhay at maging si Fatty na rin. Nagkahiwalay silang dalawa ni Sharma, at dito na lang din malalaman na may isang assassin ang pinadala upang sila ay iligpit. Matapos pabagsakin lahat ni Fatty ang mga humahabol na kapulisan ay sakto naman na natunton ng assassin ang sulok na pinagkukublihan ni Sharma. Mabuti na lang nang si Sharma ay ililigpit na, umabot siya at mabilisan itong napigilan. Dagli na silang umalis at nakarating agad sa isang lokasyon na ibinigay ng isang grupo ng kaibigan ni Sharma na may mga malawak na expertise rin pagdating sa mga computer tech. Pinalabas ng sindikato ang isang AI video kung saan kuhang-kuha ang kanyang mukha habang nagsasalita na umaamin na siya ang nag-hack sa lahat ng milyong pera sa iba't ibang bangko ng mga mamamayan. Sinimulan din nilang isalang si Nimra sa isang palabas kung saan ang buong bansa ay mapapanood ang ginagawa sa kanya. Ito ay naging karagdagang asunto para kay Fatty dahil sa pekeng video na umaamin na siya rin ang may pakana nito. Wala na silang sinayang na mga oras, sa tulong ng mga kaibigan ni Sharma natunton nila ang isang maaaring kinaroroonan ng sindikato. Napadpad sila sa isang commercial building kung saan pagkasakay ng elevator ay makikita na nakahanda agad siyang iligpit ng mga bantay. Subalit sa pagbukas ay makikitang si Fatty ang huling nakatayo na lumalabas na sila ang naging talunan. Lahat ng bantay ay agad niyang inubos hanggang sa dalhin siya sa kwartong ito na masarap pang natutulog ang pulis na kausap niya noong isang araw. Lumalabas na ito ay isang kurap na kasabwat ng sindikatong mafia. Tulad ng mga nauna ay ayaw rin itong magsalita dahil ang direktang kinaroroonan ng mafia ay hindi niya alam. Gayunpaman ang laptop na pagmamay-ari nito ay sapat na upang matunton ang lokasyon mula sa pakikipagpalitan nito ng mensahe. Dagli nilang tinungo ang lugar, na bantay sarado ng mga armadong tauhan sa buong paligid. Rumaragasa siyang umentrada gamit ang kotse ng kurap na pulis kung saan tila ba hindi inasahan ng mga ito na matutunton nila ang lugar.
Mabilisan niyang inubos kaagad ang mga pangunahing bantay sa ibaba, bawat pagkilos ay naging kalkulado tulad ng kanilang napag-usapan ni Sharma. Bukod sa pagliligtas sa kaibigan ay kukuhanin nila ang kontrol sa buong system na ginagamit ng sindikato upang malinis ang kanilang pangalan at maibalik ang mga halagang nanakaw. Lahat ito ay maisa sa katuparan sa oras na maubos na ni Fatty ang mga bantay patungo sa pasilyo kung saan nakapwesto ang mga computer server. Mabilis na naisagawa ni Fatty ang kanilang napag-usapan na plano. Wala nang sinayang na mga sandali at tahimik na nagtungo si Sharma sa server room upang kuhanin ang kontrol. Dumating pa ang karagdagang mga tauhan ng sindikato upang subukan silang pigilan, gayunpaman ay wala talaga silang magawa sa walang humpay na pag-ubos ni Fatty sa kanilang lahat. Bakas sa mukha ng mafia boss ang pag-aalala at dito pa lang niya napagtanto na nagkamali nga talaga sila ng minaliit. Bawat kwarto ay sinuyod ni Fatty upang mahanap ang kaibigan na si Nimra. Hindi siya tumigil at ng ilan pang mga bilang ang dumating na mga kalaban ay tila balewala na lang sa kanya dahil ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan nito. Hindi nagtagal ay tagumpay si Sharma na mahak ang buong system. Lahat ng nangyaring pagsamsam sa milyong pera sa buong bansa ay nagumpisa na rin na maibalik sa mga may-ari. Tila ba ang lahat ay umaayon na sa kanilang pabor lalo pa at ngayon ay naubos ng lahat ni Fatty ang kanyang mga tauhan sa nasabing lugar. Pumunta siya sa main control room sa pagbabaka sakaling nandirito si Nimra, subalit ang dinatnan ay ang mafia boss kung saan nagawa na pala nitong mabihag si Sharma. Ipinahayag na sayang lang ang kanilang pagpunta dahil wala na rito ang kanilang hinahanap. Inutusan siya na ibaba ang hawak niyang armas kung ayaw niyang may mangyaring masama kay Sharma pero habang nagdadadaldal ito sa kanyang pananakot ay mabilisan siyang pinaputukan ni Fatty. Dito masisiwalat ang mas malaking grupo na siyang may utak ng lahat. Lumalabas na ang lalaking nagngangalang Lord Raza ay amo lang nito at maaaring nasa kanila si Nimra, kaya sa tulong ng mga kagamitan sa lugar ay kanilang nalaman ang kinaroroonan ng nasabing may utak ng lahat. Wala na siyang sinayang na oras at mabilis na mag-isang sinugod ang mansyon nito na puno ng mga tauhan. Mag-isa siyang nakipaggera sa kanilang lahat at talagang hindi siya nagpatinag kahit siya ay nag-iisa lamang. Sila ay isa palang sekretong international cyber mafia na grupo na siyang nagpopondo sa iba't ibang lokal na mga mafia sa iba't ibang bansa kaya alam ni Fatty sa kanyang sarili na kung magagawa niya silang masupil ay lubos na makakatulong ito sa mga lugar na pinaggagawaan nila ng iba't ibang mga kasamaan. Sa pagtagal ng rumaragasang bakbakan bagamat nakarami siya ng mga napatumbang bilang ay hindi pa pala rito nauubos ang lahat. Dumating ang ilang karagdagang mga kalaban na talagang nagpabagal sa kanya ng gusto sa pagtuklas kung saan bang bahagi ng mansyon nandirito ang hinahanap niyang kaibigan. Ang lahat ng ito ay pinapanood ng nasabing may pinakautak ng lahat. Hindi siya makapaniwala na karamihan sa kanyang tauhan na nasa ibaba ay mga natatalo lamang sa nag-iisang lalaki. Kaya sa mga pagkakataon na ito kanyang ipinag-utos na ang lahat ng tauhan nila ngayon na nasa India ay magmadaling pumunta dito sa kanilang headquarters. Isang pakahulugan na desperado na sila na idispatcha sa lalong madaling panahon ang minaliit nilang taga-bukid na sobrang nagbibigay ngayon sa kanila ng sakit sa ulo. Ni isa ay wala siyang pinaligtas at kahit magtago sila ay agad niyang sinundan ang mga ito upang tapusin. Bawat palapag ay may naghihintay na mga kalaban na pakahulugan lamang na totoo nga ang mga unang banta ng mga nauna niyang tinapos na hindi basta-bastang isang maliit na grupo lang ang kanyang binabangga. Matapos maubos ang lahat ng nasa sumunod na palapag, agad siyang naglakad patungo sa itaas kung saan pagkabukas ng pinto ay mabilis na bumungad ang isang pagsabog na agad na nagpabagsak sa kanya. Tila ba sa unang tingin ay tagumpay sila na mapuruhan siya kaya dito na nagsisugod ang hindi mabilang na mga asasin na kaninang mga ipinatawag sa lugar para lang sa kanya. Sa kabutihang palad agad siyang nakabangon at bagamat nagtamo siya ng mga tama dahil sa pagsabog ay masigasig pa rin niya silang hinarap. Sila ay kargado ng iba't ibang mga uri ng armas na pantapos kaya dito na siya unti-unting nahirapan lalo pa at nanggagaling sa iba't ibang direksyon sa pasilyo ang kanilang mga pagsugod. Nang sa tagpo na siya ay na-corner na, ipinag-utos ni Raza na gusto niya itong dalhin sa kanyang harap. Ngunit tila isa itong malaking pagkakamali dahil ang kakaunting segundo na ibinigay nila sa kanya ay sapat na upang muling makalamang sa matinding laban. Dito na isa-isang naubos ang mga asasin at hindi nagtagal ay nagtagumpay siya na mapuksa silang lahat. Ngayon na wala na siyang natitirang tauhan, ang makapangyarihang kriminal na ito ay tila isa na lang ordinaryong matanda na tulad ng karamihan. Hindi na pinatagal pa ni Fatty ang lahat at tuluyan na niyang tinuldukan ang kanyang kasamaan.
Sa pagtatapos ay naging maayos na ang lahat, bumalik sa normal ang pamumuhay at lubos na nagpasalamat si Fatty sa ginawang pagtulong ni Sharma hanggang sa huli. Special shoutout sa Daragose and Vistar family from Island Garden City of Samal, kay Miriam Gayamo from Japan, kay Katuwang Vlog from Saudi Arabia, kay Surina Javalia, kay Susan Gozem, kay Sherwin Camino, kay Sheila Kubota from Tokyo, Japan, at kay Bogard Kainin. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta.